Kasayan, meron lang tayong babasahin nag-comment sa atin at gagawan na rin natin ng video para mas madali niyang masundan yung pag-wiring ng TMX125 regulator, rectifier at capacitor. Basahin mo kasayan at shoutout mo na rin. Shoutout kay Makoy 2007. Kasayan pa tutorial naman po paano magkabit ng TMX Alpha 125 regulator at capacitor sa battery operated na headlight na naka half wave yung stator ko. Wala kasing battery yung motor ko. Yung motor ko ay Rosy 110. Salamat Kasayan. Nag-comment siya sa Motorstar 125 Easy Ride Mia Style, paano magpalit ng starter motor. Ito siya kasayan ha. Bali ito meron na tong regulator rectifier. Full wave regulator rectifier siya kasayan. Ito dapat kasayan babaklasin natin. Kaya lang, madali lang naman siyang sundan kaya ito na lang. Ito yung full wave regulator rectifier ng TMX 125 Alpha at ito naman yung stock regulator rectifier. Bali kasi ganito na lang yung gagawin mo sa pag-wiring. Kahit anong motor to ang sample lang natin itong Motoposh 110. Pero kahit anong motor pwede siya. XRM 110, SYM Bonus, Suzuki Smash, yung mga magpapalit ng regulator rectifier. Yung half wave na regulator rectifier gagawin natin pang full wave regulator rectifier sa kahit anong uri ng motor. Pero ito yung gagamitin natin kasi marami na tayong pinaglagyan nito na half wave na hindi nag-overcharge. Kasi kung liwa regulator rectifier at ETGR nag-overcharge siya pag hindi full wave yung motor. Pero ito, kahit hindi full wave, hindi siya nag-overcharge. Ito siya Ganito yung gagawin natin diyan. Pagsasamahin na natin tong dalawa, yung red at saka yung black. Pagsasamahin natin yan. Kung gusto nyo, ilagay nyo to sa accessory wire, pwede. Pero pwede rin itong pagsamahin ha. Ilalagay natin sa red. Pansinin nyo kasayan ha. Kasi itong TMX 125, pambulit siya. Bullet style na ganyan. Pansinin nyo ha. Yung red, nilagay natin sa black tsaka sa red. Tapos yung yellow, lalagay din natin sa yellow. Ibig sabihin, color coding lang. Ito ha. Yellow, ilalagay natin sa yellow. Tapos green, ilalagay din natin sa green. Ang uunahin nyo ritong ilagay yung magkakakulay ha. Ayan. Green to green, yellow to yellow. Tapos red to red, sasama lang yung black. O kung gusto nyo, ilagay nyo sa accessory wire yung black. Pwede rin yun ha. Pwede rin magkasama. May natitira pa tayong white at saka yung pink. O yun ang pagsasamahin natin. White at pink. Pagsasamahin natin. Ito ha. Ganito yung gagawin nyo sa motor nyo. Tapos ito, pag nailagay nyo na, hugutin na natin yan. Kasi magko-contact pa yan. Ito na siya ha. Ayan. Green to green, yellow sa yellow. Tapos red to red, isasama lang natin yung black o ilalagay niyo yung black sa black din ng nyo. Ayun yung motor o accessory wire kung ibang motor. Halimbawa Kawasaki tsaka Yamaha, lalagay niyo sa light brown. Kung Suzuki sa orange nyo ilalagay ito. Yung kulay black. Yan. Okay na, ibig sabihin naka-wiring na tayo rito. Napalitan na natin tong regulator rectifier. Kaya lang yung wiring yan. Oh. Yellow, yellow, green, green, white, pink, red, red, at black na pinagsama. Okay, naka-wiring na parang katulad nito. Tapos, dito na papasok yung capacitor. Yung capacitor naman, hanapin niyo yung ganito nyo. Yung pinagtanggal niya, yung battery. Ito siya. Yan siya ba? O, lagay nyo dyan yung capacitor. Yung may guwit o lining na gray, lalagay natin dito sa negative. Yung walang guwit, dito sa red. Yan siya ba? Sa red yung walang guwit at yung may guwit, dito sa may green o negative. Positive yung walang guwit ha. Ito. Ayan o. Nakalagay sa red to. Ayan o, walang guwit sa red. Yung may guwit, sa negative natin. Doon sa kulay green. Green ang negative ng ating Rosy 110. Ayan siya ba? Tapos testing na natin. Hindi na natin binakba kasi ganito lang naman yung gagawin nyo. Okay na yan. Tapos tanggalin nyo na yung
Pag headlight ka na, ang headlight daw niya ay battery operated. Meron tayo sa likod niya kasayan ha. Na-video na natin itong ano nito. Ang ilaw ng capacitor dito sa may likod mo. Tutukan mo sa likod. Pag namatay siya, mabilis siyang mawala ah. May brake light din tayo ha. May brake light pa ba? May brake light pa? Tapos yung headlight natin. Wala ka naman babaguhin dyan kung battery operated yung headlight mo. Pag naglagay ka na doon, automatic magkakaroon na yan. Ito yung ginamit natin na capacitor ha. Ginamit natin na capacitor. 50 volts. 4,700 microfarad ang ginamit natin ha. O, ito pa isa. Yan, may headlight. Ito naman, wala rin siyang capacitor din to. Sa walang pambili ng battery, ito muna. Ito siya oh. O kaya sa mga skeleton na walang mga pang space, hindi na makita tutukan mo nga kung kita pa yung kung ilan. Tutukan mo. Yun. Yan siya kasayan ha. Mas maliit na capacitor to. Ito yung negative ha, yung may lining na gray ha. 50 rin pala to. 50 rin siya, hindi lang na lang makita. Mas maliit ha. O, mas maliit. Tingnan nyo ha. Doon nyo lang din ilalagay. Ganun din. O. Sa positive, yung walang lining. Tapos yung may lining sa negative ha. O, pansinin nyo ngayon. Wala rin siyang ilaw. Pagka bubuhay, tsaka pala siya magkakailaw. Lawan natin. Harap. Mini driving light. May mini driving light siya kasayan ha. Kahit wala siyang battery. Naka-mini driving light pa tayo dyan ha. Nag-i-stable yan kasi pag tumatakbo na tayo. Ito, tutok mo rito. Siya kasayan na, wala tayong battery ha, pero may mini driving light tayo. Ganun lang ang gagawin mo kasayan ha. Sa mga magko-convert naman ng mga full wave regulator rectifier na katulad yan oh. Yan. Half wave, ginagawa natin full wave regulator rectifier. Kahit hindi pa siya full wave, ang gagamitin nyo, TMX Alpha 125 para siguradong hindi mag-overcharge. Pagka full wave naman ha, at papalit kayo ng charger, Liwa original para mas malakas ang charge. Sana ay nakatulong sa ating kasayan na nag-comment sa atin na si Marco. Hanggang dito lang mga kasayan. Salamat sa panonood.